Sapporo. Kita na siya, oh. Zoom ko lang. Eh. Baka nang wala sa Japan. Oh, hi, Gusayman! Hello. Welcome back to our vlog. So, by the way, I'm Maneng. And I'm Ian. For today's vlog, saan yung mga pupuntahan natin ngayong araw na? For today's vlog, guys, punta muna tayo sa Nijo Market. Magbe-breakfast tayo doon. Tapos, try natin puntahan yung TV Tower, yung Clock Tower, Nakajima Park. Tapos, yung sa afternoon, hindi pa namin actually alam. So, titignan namin kung ano yung kasya. Yes, tsaka umuulan na yun. Oo, yun lang. Sana tumigil, pero walang makakapigil sa atin. Yung dinner, try namin mag-beer garden. So, ayun, figure out muna namin. Bili lang kaming payong or hiram kami dito sa hotel. Pero, ayun, let's go. So, ayan guys, nakahiram kami ng payong sa hotel. Tapos, para makapunta sa, sa Nijo Market, actually, lakad lang naman, 7 minutes away. Kaya lang yun nga umuulan. So, meron namang option mag-ano tayo, magti-train. So, sa Sapporo Station. 2 minutes away lang. Ay, 4 minutes away lang sa. Yung station. So, let's go. So, ayun guys. Naalala namin, meron nga palang underground walkway dito. So, ano rin siya, okay din siya pag umuulan, na sobrang lamig or sobrang init sa labas, di ba? So, lalakarin lang namin to hanggang makarating tayo dun sa exit papuntang Nijo Market. Naalala ni Aneng? Taga dito lang kasi sa Sapporo. Oo. Na. Kasi ako sabi ko, tara mag-train na lang tayo. So, yun, buti na lang. Para mapaglakad pa rin. Nakauwi niyo ako yun. Para paing gising. Oo nga. So ito guys, ang underground walkway or pathway dito sa dito sa Sapporo. So magi-start to from Sapporo Station hanggang na yan, hanggang Susukwino. Pwede kayo dumaan dito pag muulan or ayaw nyong dumaan dun sa mga sa mga stoplights. Yan na guys, malapit na tayo sa Nijo Market. Ayun yung kulay blue yung roof. Tapos, nandito tayo ngayon sa Odori Park. Ayun yung mga stream ng water. Ganda, kahit umuulan. Ano lang pala siya, parang mga 5 minutes away dun sa dun sa TV Tower. Lapit lang. Pero parang nag-walk kami at least 17 to 20 minutes no? Parang kagabi, di ba pupunta kami sa Susukwino? Oo. Parang 19 minutes din. Okay na rin. Although umuulan, pero okay lang, masaya pa rin. So ito na, ang Nijo Market. So itong Nijo Market guys, bali isa to sa puntahan dito sa Sapporo Station. I think ito yung pinaka popular na market, na wet market dito sa Sapporo. So parang ang mga binibenta nila dito, mga seafoods, lalong-lalo na yung crab, which is very famous dito sa Hokkaido. Pero may marami ding restaurant. So kaya dito kami pumunta kasi dito kami magbe-breakfast ng seafood. Pag wala tayong mga stock ng iba, yun na sa, sinadjust yung tomo, yung kinain natin last time. Sige. So, may kinainan kasi kami last time, dito rin mismo. So, try na lang siguro namin. Kasi baka magulat din kami sa prices eh. Ben, lalaki oh. So ayan guys, nandito kami sa Omugash Hotel dito sa Nijo Market.
Yes. And ito rin yung kinainan namin last time kasi recommended din to nung snowboard instructor namin na si Tama-san. So, bali, kanina nasabi namin na breakfast lang to, pero since 11:10 a.m. na, ito na rin siguro yung ano namin, yung lunch. Bali, ano na to, brunch. So, ano na kami. Yung budget, tinaasan na namin. Para hindi na tayo mag-lunch. Coffee na lang tayo later. Tapos, meron pala silang ano. Free na Japanese tea. Panghinaan lang namin yung boses namin kasi medyo tahimik dito.はい、これピーチ味噌スープ。そう、ビーケフとキシモト。セットメニュー。はい、じゃあ。Gozaimasu. So, ayan guys, nandito na yung aming food. Bali, yung in-order ko guys is itong salmon roe plus snow crab. Yung kay ano yun. Is yung popular bowl nila, which is yung may salmon, may tuna, tapos egg ba yan? Egg. And uni or yung CR sheets. Tapos kada ano nila dito, may kasama ring soup. Parang, anong soup to? Miso soup. Miso soup. Oh. Alam mo, fresh talaga yan. Yung sa akin, in-order ko yung snow crab kasi isa din talaga to sa popular dish dito. Kasi nandito pa tayo sa Sapporo, sa Nido Market. Yeah. So, may choices. Tikman ko lang mangro yung ano. Ang sarap. Ang fresh. Tikman ko mangro yung... Wow, kasi. Solid. Itong bowl na to guys, may rice to. Kasama na siyang rice. Yung sobrang sarap ng ikura nila. This one. Ang sarap. Ah, ito. Meron din sa akin eh. Diba? Sa'yo mo itong uni. Okay. Dami hilig dyan eh, pero... Ano ba ito? Si Orkins. Si Orkins. Kaya natin si Orkins. Parang mas okay may suka. Kaya yung soy sauce. So yun, sobrang ano no, sobrang legit ng experience namin nung snow crab at saka nung salmon. Medyo pricey lang siya, pero yun nga, sabi namin di na kami magla-lunch. Tignan natin. Yun na lang yung pinang-gaslight namin sa sarili namin para ano, hindi kami mag-guilty. Pero may mas mura naman na ano eh, yung kinain natin before. Yung normal lang na salmon lang. Salmon sashimi lang, tsaka ikura yung sa akin. Tapos may scallops na 2 pieces. Tapos ang price na lang is 1,900. Yen. 1,900 yen. So yun yung before. Oo, siguro mga 700 lang yung time na yun. Oo. Yung ngayon kasi parang pag i-convert mo siya sa peso, parang 1K each kami ni ano. Ayun. Sorry. Mas mura pa rin siya kung tutuusin kesa dun tayo kumain sa Otaru. Oo. Pero ano naman eh, sobrang sulit guys. Kasi ang linamnam ng crab, alam mong fresh. Yes. Tapos, Masarap ng crab. Gusto ng crab. Masarap. yung snow crab masarap. Nakikitikim kasi ako. Yung salmon kasi, hindi ako masyadong mahilig. Pero, pag fresh naman talaga, hindi mo malalasahan yung ano, yung lansa, di ba? So, okay pa rin. Sarap. Pero solid. Lalo na yung ano, Pinakagusto ko yung ikura. yung ikura or yung salmon roe ba yun, yung nakalagay doon sa menu. Ano, parang nagkakaroon ng flavor yung kanin. Solid. Sarap, no? Lalo na pagka kinain mo siya, nagpa-pop sa bibig mo. Solid. Sarap. Kahit yung ano nila, kahit nga yung miso soup nila, sarap eh. Pero ayun, so, tapos na tayo doon. Yes. Punta naman tayo dito sa Mermaid Coffee. Yes. Dito sa tapat lang. Oo. Nasa Tanikoji Market lang. Ay, Tanikoji Street lang siya. Sa shopping street. Kasi Mermaid Coffee, pinagkapihan din namin before. Eh, nagustuhan din talaga namin yung coffee doon. Oo. Tapos ang dami kasi niyang ano eh, dami mong beans na pagpipilian, tapos pwede ka rin bumili ng beans sa kanila. Papakita lang sa later. Ayun. Tawid lang tayo. Sobrang lakas pa rin ng ulan eh. Oo, papatila lang kami ng konti. Patila lang tayo ng onte bago tayo makagala siguro. Pag hindi, tambay-tambay na lang. Oo. Tsaka ano kasi tawag na ito, ang sabi natin, di ba, babalik tayo dito pag summer na.
para wala lang snow. Pero ang kalaban naman natin is ulan. Kataon lang inulan naman tayo. Oo. Tanuki Koji Shopping Street. Tapat lang siya ng Nijo Market. Doon sa pinanggalingan natin kanina. Ang hirap banggitin ng mga names eh, no? Oo. Tanuki Nakakalito. Koji. Tapos itong plaza na to, di ba? Tanuki Noji. Tanuki Noji. Ito Tanuki yung kahabaan na to. Tapos ito, Tanuki Koji. Ito na guys yung Mermaid Coffee. Pero nakalagay Coffee Roasters, no? Oo, kasi Wala pero yung- mermaid coffee siya. Wala yung name niya dun sa labas, pero Mermaid Coffee siya sa Google Map. Tapos yun nga, nandito siya sa Tanuki Koji Shopping Street. So, pasok na tayo. Try ko yung Ice Cafe Mocha. Ice Cafe Mocha. What? Okay, you can choose bitter or mild. Bitter. Bitter blend. Me too, bitter blend. Anong... Same drink. Hokkaido Fresh Thirsty Milk Coffee Latte. This ice. Hot. Oh, okay, this bitter. Yeah. Okay. That's all. But, Yeah. Magkukupos ka ba? Hindi ba? ikaw? Hindi na. Okay, that's all. はい、1800円。カードこちらタッチお願いします。ラージービターホットモカビターアイス入ります。Ang cute lang din nung coffee shop na to kasi yun nga, ang chill lang. Although medyo masikip. And parang interactive. interactive. Anong tawag sa ganun? Yung parang, pwede mo kasi tikman yung mga, yung mga coffee nila habang naghihintay kayo, ganyan. And masasarap talaga yung mga beans nila. Oo. Although hindi talaga siya galing dito sa Japan, parang may pinanggalingan like Ethiopia, Brazil, Pero di Colombia, ba? pero sila yung mismo nag-grow. So guys, ang lakas pa rin ng ulan. So yung sinabi nating itinerary kanina, medyo ibahin lang natin. Bali siguro mag-focus na lang kami dito sa Shopping street mo. shopping street. So, habang papatila lang tayo ng ulan. Yes. So, tara! Dito na tayo guys sa may Sapporo Clock Tower. So, ayan siya. Itong Sapporo Clock Tower guys, search nyo lang sa Google Maps, Sapporo Clock Tower. Pero 10 minutes away siya sa Sapporo Station or 5 minutes away sa Odori Station. Sobrang isa sa mga historical landmark dito sa Sapporo. Ginawa siya noong 1878. So, ang dami ditong nagpi-picture. Diba ba tapos na mag-picture? Picture din tayo. Setup lang. Oo, iba yung beauty niya rin talaga pag summer. Kasi ang kinagandaan niya pa kasi, di ba, napapalibutan na siya ng mga modern building, tapos siya, nag-stay lang siya ng ganyan. Oo. Halos kasabay din siya nung nung ginawa tong Sapporo. Parang mga 10 years or less after yata ginawa siya. Kaya isa rin siya sa historical landmark talaga. Tara, picture tayo. So ito guys, meron ditong parang stage ba yan? Try naming try. Ay, parang may lagay ng may lagay na ng phone. Ayan. Sige, mag-setup lang kami dito. Ayan. So, dapat sakto yung Kailan parang mahuhulog? Hindi. Dapat kita yung 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 clock tower. Ayan. Game. Pasok tayo. 350 yan lang. Kinukuha rin kita ng Ng... pang story. Tama yan. Pang story. Kasi wala akong pang story. Content ka year. So ayan guys, try namin pumasok. Bali 350 yan yung admission sa adults. Tignan natin kung ano nasa loob. Para makita nyo kung sulit ba. Kami na yung magta-try. So yan, tapos pay lang dito. Ayan, gozaimasu. Meron na tayong ticket. Tapos dito daw yung route 1.
More on mga historical asset ng Sapporo, hindi lang clock tower. So, kunwari, itong number 1, base dito, yan siya. Yung number 1, yung Agricultural Department, Hokkaido University, noong 1909 pa. So, lahat nung nandito, ang alam ko, existing pa rin yan. Tapos ito yung number 3, noong 1880 pa, Hoheikan. So, Sapporo Hoheikan. So, ito yung clock tower, 1878. USA na sign of friendship nila sa Japan. Hmm? Tapos binigay siya dun sa kindergarten. Tapos nung nawala na yung kindergarten, nilipat na siya dito sa Sapporo Clock Tower. Hindi na rin yan, matanda na rin. Oo, yun 1927 pa. May name Oh. pa yung travel from Montreal, New Jersey. Galing pa siya ng New Jersey sa US. 1927. Galing. Tapos may ginawa pa silang parang passport ni Fanny. Oh, ang galing ah. May passport pa siya guys. Oh. And a special passport for world friendship among children. So kung marami kayong time guys, marami ditong parang mga magazine or mga historical books. Tapos meron silang table. Dito sa bandang right side, puro information na pero naka-Japanese eh. Baba, puro Japanese na no. Pero maya makita ka pa rin naman ng mga arts, ng mga picture. Katulad nito. So guys, ito pala yung parang pinaka-military drill hall nila. Ikaw ba, ma-recommend ba sa kanila? Or kahit hindi na, no? Hindi na kayo pumasok. Depende kung interested kayo dun sa mga mechanical gears. O kaya, Kung paano siya ginawa. paano siya ginawa. Pero Pero, yung mga na-collect nilang artifacts. artifact. Ay, Pero okay na rin kahit sinunod. although 350 yen lang naman siya, no? Parang 100 pesos. So, depende sa inyo, guys. May mga tao kasing parang gusto talaga nila nalalaman yung pinaka History. dulo ng ano. Tsaka iba pa rin kung nandun kayo, di ba? Tapos makikita mo. So, ayun. Tara, punta na tayo dun sa may TV tower. So, ayan na guys yung Sapporo TV Tower. Nandito lang siya sa may dulo ng Odori Park. Ito yung Odori Park pag pag summer. Ang ganda. Dito kami sa TV Tower. Welcome sa TV Tower dito sa Odori Park. So, yan siya pag summer. Ang ganda. Yes. And pwede rin kayo makik sa taas. May 1,000 yan lang kayo nababayaran for the entrance fee. Tapos, makikita nyo na yung buong view dito sa Odori Park. Oo, hindi na namin kunin sweater ngayon kasi nakakit na kami last time. Yes. So, pero recommended siya kasi makikita mo yung overlooking nitong Odori Park mula dito hanggang doon sa dulo. Lalo na yung snow festival, nakikita nyo yung mga gumagawa dyan. Tapos yung mga naka-build na snow, na panlaban nila for snow competition. Yes. Lakad-lakad pa tayo dito tapos tingin tayo ng iba't ibang pwede pang picturean. So, tara. Ang ganda ngayon kasi ang daming flowers, ang Oo daming nga. super green na itong Odori Park. Ang ganda talaga. Ang ganda niya pag green. Solid. Parang sarap tumambay dito ng hapon. Yung view namin, no? Iinom ako ng Sapporo Grill mamaya, tapos City. Ayan, nabili namin sa Uniqlo. Cute. Sapporo Classic. 1,990 yan lang siya, guys. Kung gusto nyo magpasabay, sabihin nyo lang sa akin. Pwede. Hindi naman tayo naka-live. Pakimain-main na lang po. Size large. Ganyan siya. Maganda yung tela. Ang lambot niya, guys. 100% cotton po. And okay siya for ganitong weather.
Parang ang hirap iwan ito, itong Odori Park na to, tsaka yung dito sa area na to. Kasi ang ganda talaga. Mamaya dito na lang tayo tambay ng hapon. Ang ganda ng nung TV Tower, ang ganda ng Odori Park na mag-green, ayan o. So yun guys, tinanong ko si Aneng, siguro mag-aano na lang kami. Nakajima Park na lang kami. Bali from here sa Odori Park, sabi sa Google, pwede siyang lakarin, pero pwede ka ring mag-Namboco line, 9 minutes lang. Bali, sasakay kami dito sa may station. Ayan, sabi dito, pasok ka ng Odori Station, sakay ka ng Namboco line, Makumanay. Tapos, sasakyan natin yung 212. Tapos, bababa na tayo sa Nakajima Kouen Station. Tapos, walk ng 3 minutes. So, ayan guys, may nakalagay din platform 1 dun sa Google. Ayan o, may platform 1 na nakalagay. Let's go. Tapos yan guys, exit tayo sa exit 1. Tapos may kita nyo dito yan o, Nakajima Park. So bumaba tayo dito sa Nakajima Kouen Station. Ayan. Ito yung Nakajima Kouen Station. Bali, tabi lang siya nito. Tabi lang siya, yung Nakajima Park. So parang rin siya, parang Odori Park, pero more on parang walk in the park. Yung style Pero niya. feeling ko ito ang pinakamagandang spot pag autumn. Oo. Kasi lahat to ginkgo tree. Talaga? Magiging dilaw lahat yan. Oh. Magiging may yellow lahat yan. Oo nga, no? Sipin nyo guys kung autumn dito. Etong malaking to. Ganun din. Magiging red na Oh. brown. Ganun. Kaya pala. Marami kang pwedeng puntahan dito sa Nakajima Park. Pero parang yung lagi ko nababasa, yung Iris Pond. So, tingnan natin. Sipin nyo, pag autumn, mamumula yan. Ito na yata yung pond sa gitna. Kahit summer, ang ganda maglakad kasi nga Ang hangin. ang hangin, tapos puro puno. Sobrang green, ang ganda. Ayun yung pan. Ito yung pond. Sugoy. So, kaya natin. Sugoy. Sugoy. So, ito yung Iris Pond. Oh, pwede yatang mag-rent. Pwede kang mag-rent ng boat. Ayan o. Oh, ganda na ito pag autumn. So, ayan guys, ang Iris Pond dito sa Nakajima. Ganda nga. Sugoy. Ayun na, nakita nyo yun, yung pinakita namin kanina na pwede sanang mag-rent ng boat. Pero wala pa tayong kain as of today. Ayun pala, baba, ang daming doon, duck. Saan? Ayun na sa dulo, ang daming ducks na sumusunod Ay, sa oo kanila. nga. Tingin ko, pwede natin makita yan kung maglalakad pa tayo banda dun. Ayun sa right side. Mga ganap nila. Tapos parang may mga nagbabike din dun sa kabila. Ang laki na itong park na to no? Mm. May laki ng isda, oh. Oo nga, no? Ang dami ding isda, oh. Iba yung vibe dito, no? Kaysa dun sa Odori. Kasi parang may pond siya. Parang di na sila makaalis. Kakain muna kami ng lunch. Kain na lang tayo ng lunch. Tapos, makikita natin mamaya. Mga pwede natin mapuntahan pa. 2:32 na. Hindi Mm. pa kami nagla-lunch, hindi pa kami magbe-breakfast. So, ang tinatarget namin kainan ngayon is yung Genghis Khan. Genghis Khan sa Sapporo Beer Garden. So, sana may slot. And kung may pila man, unting pila lang para makadami tayo. So, tara. So, ayan guys, yung sasakyan natin papuntang Beer Garden. Namboco Line, baba ng Sapporo Station. Tapos sasakay tayo ng bus
na Sapporo, Eka, Kitaguchi. Parang 8 minutes siya na walk from Sapporo Station. Tapos, yun. Sapporo Beer Garden. So guys, pagkababa nyo ng bus, makikita nyo tong star na to. So, ayan. Bali, tapos sa right side kayo dito. Tapos, lakad lang kayo dyan. Makikita nyo na yung Sapporo Beer Garden. Actually, ito na yan eh. Kaya lang parang ginagawa. Bukas ba? Oo, siguro yung restaurant bukas. Pero yung parang pinaka-ano niya, pinaka-exterior niya, ginagawa. Ayan o, may mga cover. Ayan yung Beer Museum. Siguro yung Beer Museum is sarado. So guys, di ko na na-videohan. Pero kung pag hindi kayo reserve, pwede kayong kumuha ng ticket or parang reservation nila immediately. So ito daw kay Takushikan nandito. Kaya nalito kami. Katabi lang siya ng Beer Museum. Oh, katabi siya ng Beer Museum. Yung pinanggalingan, yung tinuro namin sa inyo kanina. Sayang, ang ganda pa naman ng ano niyan. Aesthetic din. Yung exterior. Ayun na, puro red brick siya. Siguro pinapaganda pa nila. Tara. So, second floor. Ayan o. Welcome to Sapporo Beer Garden. So, ayan guys. Nandito na kami sa loob sa may second floor. Ayan yung vibe niya. Tapos, ito yung table namin. Bali, bibigyan kayo nila ng plastic kasi nga pag kumain ka sa ganito, parang mangangamoy yung damit mo or yung bag. So, ito guys yung in-order namin. All you can eat na tigpo 4,500 yen. Meron kasi sila yung ano, yung 7,500 yen, pero parang masyado nang mahal. So, ito na lang. Ayan na si Baba. Tapos meron silang ganito, apron. Lalagay mo ba? Record. Meron palang ano 800 yen unlimited drinks na additional 'yon. Ito, hindi siya one time lang siya na ibibigay. Ang ani lang is ito. Mga meat. Ah, okay. So, orderin mo na lang ba siya dito sa top. Lamb and vegetable. Okay. And I'll tell you how to grill. Okay. Yeah. Put this back. Butter? Yeah. And spread like this. Ano yan? Meat fat. Yeah, meat fat. Meat Yeah. fat. And the vegetable is around the pancake like this. Okay. And for the lamb, Mhm. the center of the pan, could you grill? Okay. Vegetable and wrap. So, sa middle daw yan. So guys, may dalawa silang tonga. Itong hawak ni Baba is for raw meat. And ito naman yung pang grill. Yung ano na, yung luto na. Tapos na kami dito sa Sapporo Beer Garden Restaurant para matry yung Genki's kanila. Sulit naman. Although pricey siya, pero yun nga, isa rin kasi ito sa ano sa mga pinupuntahan, di ba? Saka may mas mura pa, yung 3.5 each, di ba? Or mag-ano na lang kayo, a la carte. Kung Pwede rin a la carte. Pati yung mga soft drinks meron din silang hindi unlimited. So yun. Ayaw nyo ng unlimited. Nang okay lang din naman yun sa amin kasi di ba ako hindi ako mahilig sa lamb. So si Baba, favorite, ano yan, sulit niya yung lamb. Ako sa beef ako. Yung lasa ng lamb, may ano siya yung tawag nito? May distinct flavor talaga siya na malalasahan nyo. Tapos, parang, ano, may gaminess, parang ganun. Yung maango, something ganun. So, yun lang yung lasa ng lamb. Gusto naman siya ni Baba. Sulit naman. Depende lang din siguro sa tao kung magugustuhan niya. So, yes, ano. Consider nyo na lang din. Ayan, meron kami nakita ditong shop and cafe.
Ayan, Shop and Cafe. Bali, tabi lang siya nung pinuntahan natin. Ito yung pinasukan natin kanina dun sa restaurant. Harap lang pala, harap. So, tara, pasok tayo. O, anong meron dito sa loob? So, garden cafe and garden shop. Parang meron siyang ice cream. Parang meron ding beer. Bento rin silang beer. Tapos may souvenir shop. Ayan o. Kung gusto niyo ng mga souvenir or mga beer na galing mismo dito. Ayan, may mga souvenir shop doon sa. So, may mga t-shirts. So ayan guys, bumalik tayo dito sa Sapporo. Dito sa malapit sa hotel. Bali, hindi namin na-vlog kanina, pero ang sinakyan lang din naman natin na bus is same ng route kanina. May bus stop na mismo dun sa may front ng Beer Garden Museum. Oo, tapos diretso na siya dito. Bali, dadaan siya ng Odori. Tapos napansin namin, dadaan siya ng hotel sa Hotel Forza. Hindi na kami nag-Sapporo Station. Bumaba na kami dun lang sa isang kanto na. Ngayon, pupunta tayo sa former government office. Tingnan natin. See you later. So guys, ito na yung yung parang unang block bago yung former Hokkaido government office. Pero kita na siya, zoom ko lang. Ayan. Tapos mukhang maganda rin to sa autumn kasi puro ginkgo tree sa gilid. Ano na siya ngayon? Wala na lang. Wala na, parang na lang din. Tourist spot na lang. Oo. Ganda yun, no? Ganda. So, lumapit kami onti guys. Para ka nang wala sa Japan. Nung nakita mo tong building na to. Ah, grabe, no? Tapos na kami dito sa former Hokkaido government office. May malapit dito pero 22 minutes walk. Lakarin na lang namin kasi nakaka 7,800 steps pala. Tina-target din natin yung 10k steps. Yung next na pupunta natin is yung former Hokkaido Court of Appeal naman. So, kukota tayo sa mga ganyang mga former. So, ayan na guys. Ayan na ang Sapporo Shiryokan or yung former Sapporo Court of Appeal nila. So parang ginawa siya 1926 pa. Tapos open na siya sa public ngayon. So, may nakita kami dito guys, parang park siya. Ah, Odori Park pa rin to, baba. Oh. Ayun yung TV tower, oh. Sa dulo. Oh, pwede pala tayong dumaan dito. So ayun guys, ayan yung ayan yung Shiryokan. Ngayon kung gusto nyong suyurin tong Odori Park, dito kayo mag-end up sa Shiryokan. Ayan. Baka nga part pa rin ng Odori Park yan eh, pero ayun kita kasi namin yung TV tower dito. Para hindi na kayo tumuwid-tuwid dun sa dinaanan namin. Good morning, everyone. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo ng Furano. Yes. And pupunta din tayo ng VA. Hindi tayo kumuha ng Klook. Bali, mag-commute tayo using our Furano Pass. So, bali nandito tayo ngayon sa Sapporo Station.
sumakay tayo ng Lilac Express and aalis to ng 8 a.m. And yung train na to is papuntang Asahikawa. Pero saan tayo bababa? Bababa tayo ng Asahikawa, tapos from Asahikawa, pupunta tayo ng Nakapurano. So, ayun. Makikita natin saan tayo punta later. Ay, update namin kayo later. Bumili lang kami ng food namin sa Sandria na vendo machine. Buti na lang pwede kumain dito kasi hindi kami sure nung una. Yes. So, ayun. Bali guys, hindi na kami nagpa-reserve ng seats. Bali, marami namang space dito. So, kahit hindi na kayo magpa-reserve siguro. Unless meron kayong dalang luggage, no? Para, so, yeah. And ano to, parang mga 15 minutes before, nandito na yung train. Oo, ang aga. 8 o'clock yung alis namin, so 7:55 pa lang. So, yun guys, bali 1 hour. Ilang oras ulit yung papuntang Parang 1 hour 36 minutes or 1 hour 45 minutes going to Asahikawa. Asahikawa Station. Asahikawa Station. Yun. Tapos yung fare namin hanggang Nakafurano, ang nakalagay sa Google is 6,670. Diba? Isipin nyo pag balikan nasa 13,000 yun. Oo. 13,040 ata or something, ganun. Ramdam mo na agad yung tipid. Tapos yung Furano pass namin, magkano lang? 4 days is 11,000 yun. Tapos covered na lahat, basta JR. Katulad nung last time, di ba, pumunta tayo ng Otaru. So, ano din yun, covered din yun. Tapos pagbabalik na tayo ng New Chitose, covered din yun. Pero yung sa Furano pass, ang cover niya lang is hanggang Asahikawa. Cover, basta JR. O pati hanggang Nakafurano. JR din yung sasakyan papuntang Nakapurano. Ah, so laki nga ang tipid. Basta JR. Pero kung kunwari magbabas ka, or magsasubway, yun. Kasi isipin mo 11,000, tapos yung pamasahe natin ngayong araw pa lang is 13,000 balikan, di ba? Ng JR Lines. Tapos nagamit pa natin siya sa Otaru. Oo, sa ibang diba? araw pa. So, sulit. Sulit. 旭川行きです。停車駅は岩見沢、岩見。So guys, ayan, nandito na kami sa Asahikawa Station. Sakay na tayo ng train papuntang Nakapurano. Please press the open button located next to the first door. So guys, nandito na tayo sa Nakapurano Station. So yun guys, pupunta tayo sa Hokoseyama Lavender Field. 10-minute walk lang siya dito sa dito sa Nakapurano Station. And sundan lang natin sila. Malamang doon din papunta yan. Ito, meron palang merong indicator na papunta ka na sa Lavender. Hindi ka maliligaw. Pero hindi kami maasa na may lavender. Kasi ano na second week na ng August. Ang lavender fields yata nasa mid ng July. Consider nyo rin yun. Meron lang pataas onte. Ayun no, parang ang dami ng dry di ba? Pero at least may mga flowers pa rin. Ayan. 700 yan. Tapos 350 sa bata. Yes. I can't sit down to start. I can't sit down to start. Okay. Dito na tayo. Hi. Yung si Baba sa likod na. Tingnan yung view.
Dati sumasakay lang kami ng lift dahil sa snowboarding. So cute. Ay, tasay nito. Diba? Sobrang chill lang netong leaf na to. Mabagal lang siya. And hindi naman siya nakakatakot. Basta kumapit lang kayo. Ito guys, yung mga ito yung mga lavender. Kaya lang lipas na, sayang. Ang dami pa naman nila. Pero ganun talaga. Enjoy na natin yung view. Ito na kami sa Toktok. Sakay na kami ng lift. Hindi na namin naabutin yung mga lavender. Ang bango pa din. Kahit sobrang na niya, tuyo na siya. Ang bango. Next time, sasakto natin yan. Yes. Pero kasi so second week ng August ngayon. Tapos ang full bloom niyan is second week ng July. So parang isang buwan na rin. Pero ang bango pa rin. Amoy na amoy mo pa rin dito. Tapos ang ganda pa rin naman ng niya. Bango. Ang ganda pa rin ng view. Yun yung amoy ng natin. Yung pabango. Ay, diffuser ba tawag? Bango, no? Sipin nyo pag winter, ski resort to. Tapos dyan kayo sasakay ng lift. Tapos dito kayo mag-i-ski or snowboard. Saya. Pero ang baba niya lang ng ski resort. Oo, parang lang siya, pang basic, beginner, ganun. Ngayon, pinag-iisipan namin kung pupunta pa kaming Farm Tomita. So, ayan guys, pabalik na kami dun sa Nakapurano Station. Meron pa dapat kaming pupuntahan, yung Farm Tomita. Kaya lang, puro lavender din kasi yung, dun, yung mga flowers, major. Yung mga major flowers nila. So, baka ganun lang din yung vibe. Ito yung disadvantage pag magdi-DIY kayo. Madaming lakad. So, i-weigh nyo rin kung gusto nyong mag-clook. Baka masulit naman yon. Pero ang alam ko pag yung presyo kasi niya nasa 4K din pag pag peak ng summer. 4K each. So, i-weigh nyo lang. Ganito yung tsura niya guys. So, pag siya. Pag full bloom. Ayan. Ganda sana. So kanina yung nakita natin medyo dry na. So guys, ayan, change of plan. Saan tayo ngayon? Dito na kami sa Asahikawa Station. Asahikawa Station, bumalik tayo. Kasi kung, di ba nandun tayo kanina sa Nakapurano. Tapos pumunta tayo dun sa may parang lavender. Naisip namin ni baka kasi mahirapan kami kung magdi-DIY kami papuntang yung mga balak natin? Siaragao. Shinekay Oka ba yun? Oo, yung Blue Pond, yung falls, tsaka yun nga, yung
yung parang flower farm. So baka mahirapan kami kasi ang nakikita lang namin na mga routes puro taxi. Tapos hindi kami sure kung meron pa mga taxi talaga. Kasi kanina, parang yung taxi sa may Lavender Farm. Ano lang eh, tsambahan lang eh. Oo, sambahan lang. Kaya parang naisip namin baka mahirapan tayo. So since naka naman tayo, naka Purana Pass, nag-train na lang ulit kami pabalik dito sa Asayakawa Station. Ngayon, baka bumalik na lang tayo ng Sapporo. Tapos tignan natin kung ano yung magagawa natin throughout the day. Pero maganda dito sa sa Asayakawa Station. And siguro para masulit nyo talaga, mag-book na lang kayo ng tours para kasi ang hirap na talaga puntahan lugar by lugar. Kahit pala summer, mahirap siya puntahan. Kala namin kasi di ba yung winter lang, kaya kami nag-book ng Klook last time. Tapos ngayon, alam na namin kung bakit. Oo. Lalayo talaga. Mas okay pala talaga siya pag naka-Klook o kaya kung meron kayong rental na car. Yes, Yun yung pinaka-the may best. okay din pagka may kotse. Although nasa sa inyo pa rin, 'di ba? Kung gusto nila mag-bus tapos kung gusto nila kasi yung iba nasa-challenge sa ganun eh. So, ayun. Dito tambay lang tayo dito sa Asahikawa Station. Antay namin yung 2 PM na na Sapporo. At least ngayon alam na namin mahirap pala punta. Kasi kung pwede naman lakarin yung iba kasi 51 minutes. Oh, grabe. Ay, ang init, tapos may mga pataas. Kunyari, pagbaba mo ng station, lalakad ka naman ng 51 minutes, tapos babalik ka pa ulit sa station, tapos sasakay ka ulit ng isa pang train, papunta doon sa isang pupuntahan mo, tapos book na naman na ilang minutes. Tapos may mga pataas pa, di ba? Tapos yung mga bus, may mga bus dun sa isang destination sa may Blue Pond. Blue Pond. Pero siya every hour. So ang tagal na antayin mo. maghihintay ka naman ng another hour para dun sa isang bus. So kailangan parang planuhin mo talaga siya, no? Ipa-plot mo lahat na tapos dapat may oras ka lang din dun sa bawat destination. So ganun yung mangyayari kung i-DIY niya siya. Ayun, lesson learned. Mag-book na kayo ng o kaya ng KKD or kung ano. Ay, mga arrange tour. Mas-hassle free. Tapos dito sa Asayakawa Station, ang ganda rin. May parang park siya sa labas. Tapos pumunta kami kanina dun sa tourist information. Pwede ka mag-rent ng bike. Tapos pwede ka na rin kumuha dun ng mga mga tour sa Bay tsaka sa Purano. Good morning everyone! Saan naman tayo pupunta ngayon? Pupunta tayo ng Takino Cemetery at tsaka tatry natin mag Mount Moiwa Ropeway. So para pumunta guys sa Takino Cemetery, papunta tayo ngayon sa Sapporo Station. Sasakay tayo ng Namboku Line, tapos bababa tayo ng Makumanay. Tapos mamaya sasakay tayo ng bus. Bali, pag na-miss nyo to, isang oras ulit bago yung next schedule. Kaya consider nyo rin yung oras. And guys, kakababa lang namin dito sa Takino Cemetery. Dito sa Makumanay. Kita nyo na ba yung mga mga statue? Ayun medyo lang eh. Umuulan lang. So, baka magpaano lang kami dito. Palipas na kami ng ulan. Pero ito yung unang look. Yan yung mga statue. Parang meron silang leader dito. Hindi, joke. Yung kakaibang dito, yung kakaibang statue. Tapos oo nga, lamig lang. Tapos nakita na rin namin yung yung ulo ng Buddha dun sa Hill of the Buddha. Nakasilip. Puntahan natin later. So ngayon, lakad-lakad muna kami. So guys, itong baling pupuntahan natin, hindi talaga siya yung pinaka-cemetery. Although itong Takino Cemetery, meron talaga cemetery talaga siya dun sa bandang likod. Pero itong pupunta natin is more on parang tourist spot lang. So ayan na yung mga Moai statue.
Sabi, ang lalaki. Ang ganda rin yan pag winter eh. Kasi nga makikita mo yung mga snow. Yun nandyan mismo sa mga statue. Ito yung parang side view niya. Yes. Alam ko pag pag winter, mahirap umakyat diyan kasi nga kapal ng snow. So, welcome to Takino Cemetery. Nandito kami sa Moai Statues. So, medyo muulan lang pero mag-enjoy naman. Okay na rin. Yan ang ganda talaga dito. Parang talaga sa ibang bansa. Oo, iba yung vibe niya. Ang ganda. Sobrang lalaki nila. Tapos, ayun nga, iba rin yung beauty nito pag winter, guys. Tapos, ang alam ko dito sa tinatayuan namin, medyo mahirap medyo mahirap pumunta kasi ang taas ng snow. Ayun, umaaraw na. Ayan, umaaraw na. Kasi pag na yung mag-picture-picture ng mga tourist dito. Ayan. So guys, tapos na kami mag-picture-picture dito sa may mga Moai statues. Hanapin lang namin yung Stone Edge. Parang nandun. Ayun, nakita ko na. So from Moai statues, magle-left. Tapos uli na natin yung Hill of the Buddha. So ayan na guys yung yung Stone Edge dito sa sa Takino. Walang pumupunta eh, so I assume bawal dyan maglakad sa loob. Pero parang merong daan dito. Mga daan dito. Tingnan natin kung makakalapit pa tayo. Ayan guys, may nakalagay na 500 yen each ang admission fee natin. Tapos dito siya ipaprocess. Ayan na. Ayan tayo dito makad. Ganda. So guys, ayan, nandito na ulit tayo sa Makumanay Station dito sa Namboco Line. Bali, pupunta tayo ng Mount Moiwa. Tapos ang sasakyan natin is ito ulit, Namboco Line. Tapos from Makumanay Station, bababa tayo ng Odori. Tapos from Odori, lilipat tayo ng Tozai Line papuntang Maruyama Koen. From Maruyama Koen, lipat ulit tayo ng bus. Tapos papunta na yun dun sa Moiwasan Ropeway bus stop. Doon na yung entrance. So ayan, sana nag-enjoy kayo guys sa mga pinakita namin sa last 2 days namin dito sa Sapporo. Kung nakatulong kami at nag-enjoy kayo, please like this video and subscribe to our channel. And don't forget to follow us sa aming mga social media accounts, Facebook, Instagram, and TikTok at NAME. Bye! See you in Tokyo! Bye.